Good day, everyone. I am Leia Dahoya, and today I will be presenting about the Teacher Effectiveness Performance Evaluation or TPES system developed by James Strong. So, in TPES system, there are seven performance standards. There are professional knowledge, instructional planning, instructional delivery, assessment for learning, and the fifth is the learning environment, the professionalism, and also the student progress. But first, who is James Strong? James Strong is the Heritage Professor of the Education in the School of Education at William and Mary in Williamsburg, Virginia, and the President and the CEO of the Strong and Associates with Educational Consulting. Si James H. Strong ay isang kilalang scholar, mananaliksik, at eksperto sa edukasyon, lalo na sa larangan ng mga teacher effectiveness at teacher evaluation. Si James Strong ay isang professor at consultant na nag-aaral kung ano ang katangian ng epektibong guro at kung paano sila masusuri at mapapabuti. Ngunit ano nga ba ang TPES? TPES is the firmly refers to the Teacher Effectiveness Performance Evaluation System, a framework used by school districts to evaluate and enhance teacher performance. Developed by Dr. James Strong, TPES is designed to support the continuous growth of educators by monitoring a performance against a set well-defined professional standards. So ang TPES ay isang sistema na ginagamit upang sukatin at suriin kung gaano kahusay ang isang guro sa kanyang pagtuturo. Tinutulungan nito ang mga guro na mapabuti ang kanilang kakayahan, matukoy ang kanilang kalakasan at kahinaan, at mas mapaganda ang kalidad ng isang edukasyon para sa mga mag-aaral. Knowledge. The teacher demonstrates a strong understanding of the subject matter, curriculum standards, and pedagogical strategies. Ipinapakita ng guro ang malalim na kaalaman sa asignaturang itinuturo, sa mga pamantayan ng kurikulum at sa iba't ibang estratehiya ng pagtuturo. Mahalaga ang sapat na kaalaman ito upang mahihatid ng malinaw at makabuluhan ng aralin sa mga mag-aaral. Ang professional knowledge o kaalamang profesional ay tumutukoy sa malalim at sapat na kaalaman ng guro sa kanyang asignaturang itinuturo at sa mga tamang paraan ng pagtuturo nito. Hindi lang ito basta-bastang pag-alam sa mga facts, kung hindi pati rin ang kakayahang ipaliwanag ang aralin ng malinaw, tama at angkop sa antas ng mga mag-aaral. Yan ay ang professional knowledge. Pangalawa ay ang instructional planning. The teacher plans using state standards, the school's curriculum, student data, and appropriate strategies and resources to meet all students' needs. So ang guro ay isang maingat na pagpaplano ng aralin batay sa pamantayan ng kurikulum, datos ng mga mag-aaral at angkop ng pamaraan at kagamitan. Ang mahusay na pagpaplano ay nagsisiguro na natugunan ang pangangailangan ng lahat ng mag-aral, anuman ang kanilang kakayahan. Ang pagpaplanong instruksyonal ay tumutukoy sa isang maingat na sistematikong paghahanda ng guro bago siya magturo. Layunin nito ang masiguradong organize at malinaw at epektibo ang bawat na aralin. Ito ay ang instructional delivery. The teacher effectively implements instructional strategies and techniques in the classroom. Tumutukoy ito sa aktwal na paraan ng pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Ang guro ay gumagamit ng epektibo at makabuluhang estratehiya upang maging malinaw, kawili-wili at kapaki-pakinabang ang pagkatuto ng mag-aaral. Ito ay tumutukoy sa paraan ng kung paano aktwal na itinuturo ng guro ang aralin sa loob ng silid-aralan. Dito may makikita kung paano niya naipapahayag ang kanyang kaalaman at kung paano niya naaabot ang pag-unawa ng mag-aaral. Ang pang-apat naman ay ang assessment for learning. The teacher uses a various assessment to collect evidence of student learning, provide feedback, and inform instructional
adjustments. So gumagamit ang guro ng iba't ibang uri ng pagtatasa upang masukat ang pagkatuto ng mga mag-aaral. So sa pamamagitan nito, nakapagbigay siya ng wastong puna at nakagawa ng kinakailangang pagbabago at pagtuturo upang mapabuti ang pagkatuto. Ang assessment for learning ay tumutukoy sa patuloy na pagsusuri ng guro sa pagkakatuto ng mga mag-aaral habang nagaganap ang pagtuturo. Layunin nito ang malaman kung naintindihan ba ng mga estudyante ang pag-aaral o ang kanilang aralin at matulungan silang mas mapabuti ang kanilang pagkatuto. Ang panglima naman ay ang learning environment. The teacher creates a positive and effective classroom environment conducive to learning and student engagement. So lumilikaha ang mga guro na isang positibo, ligtas at maayos na kapaligiran sa silid-aralan. Ang ganitong kapaligiran ay nagtataguyod ng respeto, disiplina at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa proseso ng pagkatuto. So ang learning environment ay tumutukoy sa kabubuang kalalagyan ng silid-aralan kung saan nagaganap ang pagkatuto. So kasama dito ang pisikal, emosyonal, at sosyal na aspeto na nakakaapekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang pang-anim naman ay ang professionalism. The teacher maintains a commitment to professional ethics, communicates effectively, participates in the professional growth, and takes responsibility for action that enhance student learning. So, pinapakita ng guro ang mataas na antas ng profesionalismo sa pamamagitan ng pagsunod sa etika, epektibong pakikipag-ugnayan, at patuloy na pagpapaunlad ng sarili. Ang responsableng kilos ng guro ay nakakatulong sa mas mabuting pagkatuto ng mga mag-aaral. So ang professionalism ay tumutukoy sa wastong pag-uugali, pananagutan at etikal na asal ng guro sa kanyang trabaho. Ipinapakita nito kung gaano siya ka-responsable at kahanda sa kanyang tungkulin bilang isang tagapagturo. Ang panghuli naman ay ang student progress. The work of the teacher results in acceptable, measurable student academic progress and growth. Ang lahat ng pagsisikap ng guro ay dapat magbunga ng malinaw at masukat na pag-unlad sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ang pagproseso ng mga mag-aaral ang pangunahing sukatan ng pagiging epektibo ng guro. Ang student progress ay tumutukoy sa patuloy na pagbuti o pag-angat ng kaalaman, kasanayan at pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa paglipas ng panahon. So dito ay sinusukat kung gaano kalaki ang pagbabago o improvement ng mga estudyante mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Ginagamit ang mga resulta ng quizzes, mga test at performance task at lalo na kung upang makita ang kanilang progress o progreso. So the seven performance standards of TPES. So the TPES model uses a two-tiered approach consisting of clearly defined responsibilities and following seven performance standards. So the teacher are the typically rated on these standards using performance appraisal rubrics that help determine their overall effectiveness. So in conclusion, Teacher Effectiveness Performance Evaluation System or the TPES, developed by Dr. James H. Strong, provides a clear and fair way to evaluate teacher performance. So it emphasized that effective teaching is not only about knowledge and also the skills, but also about planning, delivery assessment, professionalism, and creating a positive learning environment. The seven performance standards guide a teacher in understanding their roles and responsibility inside and outside the classroom. Most importantly, ATIPIS highlights the strong connection between the teacher's professional performance and the student's academic progress by using multiple data sources and performance appraisal rubrics. So the systems ensures that the teacher evaluation is balanced, meaningful, and focused on improvement rather than a punishment.
So overall, TPES supports continuous professional growth, encourages reflective teaching practices, and promotes better learning outcomes for students. So through this system, schools can strengthen teaching quality and helps teacher become more effective educators who positively impact student success. At iyon lamang po ang aking presentasyon. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig. Teachers who love teaching, teach children to love learning. Naway magsisilbi po itong inspirasyon sa ating lahat at maraming salamat po.